changed my heart, took me from the dark, gave me on the side. I am a child of God. Whoa, 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 whoa. Always sing, I am a child of God. Whoa, 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 whoa. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. Can we declare? I am a child of the King. Yes. I am no longer a stranger. No longer. I am no longer a slave. Thank you, Jesus. I am a son and daughter. I am a child of the I am no longer a stranger. Thank you, Father. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer. Hallelujah, continue to declare it. I am son and the daughter for the last time. I am the child of the King. You have changed my name. I am not the same. Jesus, go and declare. I am a child. Yes, you have changed my heart, took me from the dark, gave me on the side. I always sing. Oh, 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 oh. I am a child of God. Whoa, 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 whoa. I am a child of sing. Whoa, 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 whoa. I am a child of God. Whoa, 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 whoa. So we shout, I am a child of God. Hallelujah. Do we give God a clap of offering? Come on, church. Hallelujah. We bless your name, God, because you are so holy. Just focus your heart into Jesus right now. He's here. 1,000 generations, yes, falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. All together, you sing. Your name is the highest, and your name is the greatest. In your name, it stands above them all. Thank you, Father. All thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all, and all the angels cry, sing, holy, and all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, yes. If you bear His name, we're gonna sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. Your name is the highest, and your name
on, lift him up in this place. He is the greatest of all. Your name stands above them all. Oh God, and dominions and all powers and positions. Your name, Jesus, stands above them all. Creation cries, and all creation cries. Yes. Come on, lift your voice for God. You were lifted high. Holy forever. All on in your people sing. To the King of Kings, to the King of Kings. Oh, we sing, Lord. You are holy, and you will always be holy forever. And Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yes, you are God, and Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, come on, you worship Him. He's Hosanna in the highest. Oh, we love to worship you, Jesus. To give you praise in this place, Lord, in our lives, God. Come on, we sing this together. You sing it on my heart. Heal my heart and make it clean. You ask Him and open up my eyes to the things I've seen. Yes, God, show me how you love life. Come on, lift your voice and love me. Oh, as we ask Him now, break my heart. Yes, God, everything for you, Jesus. Everything I am for your kingdom's cause. And I'm so converted to eternity. Come on, let's ask Him again for the last time. Heal my heart, heal my heart, make it clean. Oh, make it clean, Jesus. Open up my eyes. Hallelujah, come on, we sing it to God. Break my heart, the one breaks yours. Everything, Lord, just for you, God. I'm so eternity. Sing, Hosanna. Come on, every voices, lift Him up. Lift her, Jesus. Come on, church. Ang gusto lang marinig ng Panginoon, yung totoong worship na galing sa puso mo. Come on. Hosanna. Come on, church. Natutuwa ang Panginoon ngayon. Kung paano mo siya sinasamba. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
faith that God favors. Isa sa mga bagay po na very important key para maranasan po natin ang pabor ng Diyos ay kailangan po manampalataya po tayo. Amen? Kasi kahit ang kaligtasan po, yan po ay pabor, yan po ay biyaya na nanggagaling sa Diyos. Ibig sabihin, wala kang ginawa, pero ibinibigay sa iyo. Tayo po gusto po natin iligtas ang sarili natin, pero we do not have that capacity po. Amen? God knows na limitado tayo. Pero alam niyo po, before we were born in this earth, God already planned yung salvation natin. Lahat po yan, before the foundations of this world, talagang minahal na po tayo ng Panginoon. At nakatakda na po yung mga bagay na gagawin para sa atin. Ang favor nga, ang grace nga, ito po ay sinisimbolo po or hinahalin tulad po sa isang regalo. Gift. At ang gift po, binibigay po yan hindi dahil may nagawa kang maganda. Kasi kapag may nagawa kang maganda, may mabuti kang ginawa, at binigyan ka ng mabuti or maganda, ibig sabihin nun, gantimpala or reward. That's not a gift. Okay? We call that incentive. Okay? May ginawa. Okay. Sige, bigay. Pero ang gift, hindi po yun ganon. For God so loved us, the world, that He gave. Ang regalo po, ibinibigay. His only begotten Son, yun po yung gift. Yung kanyang anak, that whoever believes, and that is the key for receiving your gift, your favor through believing, which is our faith. Sabihin nyo nga po, faith. Kasi ang faith, hindi lamang po dito na naniniwala tayo. Marami actually taong naniniwala na may Diyos. Tama po ba? Magtanong ka dyan sa labas, tatanungin, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo. Lahat yan naniniwala sa Diyos. Halos, hindi naman siguro lahat. Yung iba naging atheist na. Pero marami, 98% siguro dito po, lalo na dito sa San Pedro, talaga napaka-relihiyoso, ay siguro sabihin ko 99% dito naniniwala sa Diyos. Pero magkaiba po yung nananampalataya sa Diyos. Kasi yung nananampalataya, naniniwala siya at nagtitiwala siya. Amen? Hindi lang siya basta naniniwala na nandito sa isip lang, kundi nasa puso niya at nakikita sa buhay niya. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yung sinasabi ng Diyos, pinaniniwalaan mo at ginagawa mo. Amen? So, kukunin po natin ang text verse natin sa Matthew 15:21-28. This is a story ng isang Gentile, hintil. Later on, I will explain a Syro-Phoenician woman. But before that, let's define faith first. Faith means putting your trust in God and having confidence that He will fulfill His promises. Sabihin niyo po again, faith. It means putting your trust in God. Okay? Nagtitiwala ka sa Diyos. Sa buhay po natin, marami tayong pinagkakatiwalaan. Number 1 is yung trabaho natin. Nagtitiwala tayo minsan masyado sa trabaho. Bakit? Yun ang source ng income natin. Hindi ka makakakain kung hindi ka nagtatrabaho. And we put our finances, our trust. At kapag nawala yung trabaho na yon, anong nangyayari sa atin? Di ba nag-struggle tayo, uy? Di ba? Why? Kasi we put our trust. Wala namang pong masama na magtrabaho. Hindi ko sinasabing kailangan hindi magtiwala. Pero try to realize or analyze yung ating buhay po na minsan sinasabi natin na ang Diyos ang source ng ating
finances, source ng ating biyaya, even the material things. And yet, we trust our boss. We trust our company more than God. Amen? And how do we do that? Paano ko, pastor, ipapakita sa buhay ko na nagtatrabaho ko dito sa kumpanya na ang pinagkakatiwalaan ko pa rin ay hindi yung kumpanya kundi ang Diyos? How do you do that? By humbling yourselves through giving your tithes and offering. Amen? Kasi kapag nagbibigay ka, that's your worship eh. Bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos. Why are you giving to God? You're giving to God because you trust your one source. Your main source. Kasi yung kumpanya na yun, yung trabaho na yun, yung negosyo na ibinigay sa'yo, hindi yan because of your, ikaw yung may gawa nun. That you are able to, to get the job dahil magaling ka. Alam mo, kahit magaling ka, pwedeng isara ang pinto ng kumpanya para sa'yo. And God is allowing those things, opening doors for you para makita mo yung kabutihan ng Diyos. Every time that there's an opportunity, a blessing na meron ka sa buhay mo, you always acknowledge God because God is our source. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng you're putting your trust to God. And even in your family, minsan, kapag tatay ka, nanay ka, hindi mo alam kung paano mo palalakihin ang mga bata. Others will trust yung mga books, mga psychology books, or yung mga inspirational books. But God has His own ways para palakihin ang mga bata. Amen? Nakakalungkot nga po dahil kapag pumupunta nga ako doon sa school ng mga anak ko, it's a Christian school, yung mga bata doon, ang lalakas magmura. Minsan kumain ako, nasa kantin ako nila kasi minsan inaantay ko sila at kakain po ako doon. Mga bata doon nagmumura, ang lakas. Sabi ko, tapos tinitignan ko po sila. Tapos tatahimik sila. Isang tingin lang. Minsan ganun po ako eh. I will give you a look. And dapat alam mo yon. Kaya nagtataka ako, sabi ko, wala bang dito? Walang sumusuway. Ang lakas eh. They have that audacity na parang, is this not a Christian school? Diba? Pero hindi po yun hindi po yun, it's not because a Christian school, you expect them to be Christians. Because people are really, choosing evil. Ito yung realidad na meron sila. Pero kung magkukulang ang magulang na hindi natin ituro ang takot sa Diyos, the way they talk, the way they do things in their lives, ay lagi pong magre-reflect yun kung anong klaseng magulang po tayo. Sabi ko nga sa mga anak ko minsan na paglabas nyo ng bahay, you will always reflect the kind of parents na meron kayo. Tama ba? Makinig kayo mga kabataan or mga anak. Every time that you will go out from your houses, sa bahay ninyo, aalis kayo, pupunta kayo sa school, sa church, sa trabaho, or saan man, your attitude, your ways, magre-reflect kung sino ang magulang mo. At kung Kristiyano ka, magre-reflect kung sino si Kristo sa buhay mo. That is why it is really important na pino yung ating pag-uugali, yung ating pagsasalita, the way we treat other people. Kasi walang ibang ebidensya na magsasabing mahal mo ang Diyos, kundi yung pakikitungo mo sa mga tao. Amen? The way we talk to them, the way we deal business, our studies, our work, it will always reflect the kind of God na meron tayo. And second is the kind of parents na nagpalaki sa atin. Amen? So kailangan ingatan po natin yan. Kung may mga bagay na maganda na dideposito sa'yo ang mga magulang mo, treasure it with all your heart. Amen ba? Amen. So that is faith, putting your trust in God and having confidence that He will fulfill His promises. Sabihin nyo nga po, promises. Dalawa po ang object po ng faith. Number one is God,
and His promises. Maraming pangako ang ibinigay ang Diyos sa tao mula kay Adam, kay Noah, kay Abraham, and to the Bible, to the New Testament, kina Apostle Paul, kina Peter, kina John, and even to the church up until now. His promises are true and will never fail. Amen? Kaya tayo patuloy na nagtitiwala. Kasi alam natin, mula noon hanggang ngayon, never nagkulang ang Diyos. Sino lang nagkukulang? Tao. Tayo. Amen? He remained faithful even we are unfaithful. Amen? So sa tuwing makikita mo yon, sa tuwing maintindihan mo yon na tapat ang Diyos, kapatid, may mga bagay na minsan hindi tayo tapat, we have to repent right away. Amen? Go back to Him. May mga bagay na minsan parang hindi natin deserve or hindi tayo naging tapat doon sa gawain natin para sa Kanya. We always have this revelation that God is faithful. Kapag meron ka laging pag-iisip ng ganon, kapatid, you will always humble yourself and run to God imbes na lumayo ka sa Kanya. Amen? Hebrews 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi po ng ibang version, New King James po. Ito yung mga bagay na inaasahan natin kasi nga nangako ang Diyos at pinagkakatiwalaan natin yung Kanyang salita. Kahit hindi pa nangyayari. Amen? Kaya sabi ng iba, dahil sa dami ng frustration sa buhay, ayoko na mag-expect. Ang dami ko ng frustration sa buhay. Kaya pati yung pagtitiwala nila sa Diyos, gano'n na rin. Hindi kapatid. Man will fail you. Ano man yung mga pangako ng tao, sasablay po tayo. Kahit anong pangako, minsan nga yung mga pangako ko sa mga anak ko, minsan hindi ko natutupad. Because we are limited. Maaring pinangakuan ka, papairamin ka ng pera. Minsan ikaw pa yung galit. Ikaw na ngayon nangihiram, ikaw pa yung galit. Dahil hindi natupad yung pangako. Di ba? Sabi ng mga politiko, ang dami nilang mga pangako. Di ba? Pinangakuan. Tapos nung sinisingil na natin yung pangako sa kanila, sasabihin nila, pinangakuan na kayo, gusto nyo pa, tuparin. Di ba? Pipilosopuhin pa tayo ng ganun. Why? Because man are always failure in terms of promises. Ang tao po, lagi pong napapako yung mga pangako natin. But there is one God who is faithful to His words, to His promises. Kaya wala po tayong ibang paglalagakan ng pananampalataya natin, kundi ang buhay na Diyos. Amen po ba? Amen. So tignan po natin itong story kung paano nagtiwala o nanampalataya itong Hentil or a Gentile. Pag sinabi pong Gentile, that time po kasi, alam niyo yung mga lahi, grupo-grupo po yan. Lahi po ng mga Hudyo. At kapag hindi ka kasama dun sa lahi ng mga Hudyo, sa iba yung lahi mo, Greek, di ba? Arab, ang tawag po ron, Gentile or Hentil. Naintindihan po ba? Alright. And that is the woman that we're gonna be studying today. In Matthew 15, verse 21 to 28, I'll read this first in English and then in Tagalog po. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent
only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Let's read it in Tagalog para mas intense. Amen? Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang Kananeya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, paalisin niyo na po ang babaeng yan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon, pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo. At ng sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Tayo po ay manalangin saglit. Father in heaven, we thank you for the reading of your word. Lord, use this story of the Canaanite woman na meron siyang Panginoon dakilang pananampalataya sa iyo. Lord, may these words speak to us. Holy Spirit, touch our hearts today. Speak into our minds and into our hearts because we are ready to receive your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tatlong bagay lang po ang gusto ko pong i-share sa inyo po. Yung klase ng pananampalataya na meron itong babaeng ito. Amen? Na kung bakit nakamit niya yung pabor, nakamit niya yung kagalingan para sa kanyang anak. Healing is a favor from God. Pabor yan na nanggagaling sa Diyos. Dahil ang kagalingan po ay mabuting bagay. Amen? Pero kahit hindi po siya Hudyo or ganon kalalim na believer, alam niya po na may kakayanan ang ating Panginoong Jesus kung bakit siya lumapit doon. Kaya tignan po natin kung anong klaseng babae, the background of this Canaanite woman. Ito pong Canaanite woman is also a Syrophoenician woman. Sa Mark chapter 7, makikita nyo rin po yung storya na ito. Okay, hindi lamang po sa Matthew 15, but also in Mark 7, nandun din po sa account ng Gospel of Mark. Syrophoenician woman. Ibig sabihin, ano po siya? Ang tawag dito, sabi nga natin anong breed niyo po? Pag may nagtatanong sa akin, minsan parang hindi ako mukhang Pilipino dahil sa ilong ko. Minsan tinatanong, may breed po kayo? may lahi po ba kayo? Sabi ko, opo, Pilipino at Pilipina yung nanay ko. Amen. Pero ito po, ganun rin po, Syrophoenician, ibig sabihin po, Greek po siya. From Syria po. Amen? From Syria, a Gentile, non-Jew, Greek by race. Gaya na sinabi ko kanina, Gentile, hindi siya dapat kasama. Alam niyo po sa ministry ni Jesus, inuuna niya po yung mga Hudyo, yung mga kalahi niya. Kasi yun po ang kanyang ministry po is yung mailigtas.
Okay? Itong mga, the Israelites, itong mga sinabihan ng Diyos na mga anak niya. Pero may mga ibang taong nakaririnig patungkol sa ating Panginoon. At ang maganda dito sa ministry ni Jesus, marami pong mga Hentil or Gentile, mga ibang tao po, mga hindi Hudyo, hindi kalahi, ang lumapit at nakaranas ng kagalingan. Nakaranas ng pabor ng Diyos. Kahit Hentil po. Amen? At itong Canaanite or Syrophoenician woman lives in a province of Syria and Phoenicia. Right now, yun po yung Lebanon. Okay? So that time, Syria and Phoenicia yung mapa na noon po, which is Lebanon now, a very wealthy city. Mayaman na lugar po yon dahil may mga seaport po doon. May mga daungan. Kapag may daungan, ibig sabihin may trading na nangyayari, may negosyong nangyayari. Kaya po yung lugar na yon, napakayaman po nung panahon na yon. Kung sa atin pa dito siguro yung BGC. Okay? Parang yun yung BGC that time nila. Or Makati or Ayala. Kasi nandun yung sentro ng commerce. Okay? Kaya very wealthy. Kaya ang mga tao doon, mayayaman din. Okay? And that place is a popular place of healing for Romans. Sikat din po yung lugar na yon na marami pong nagpapagaling. Kaya lang, yung kagalingan na yun po ay galing sa mga gods nila. Marami kasi sila doong mga templo ng Griego na itinatayo po doon at meron po sila doong gods for healing. Kaya marami pumupunta din tao doon para magpagaling. And that place is a region of paganism, worshiping false gods and opposition to the Jews. So yung area na po yun, actually mainit po doon, yun para sa mga Hudyo, kaya nga po merong marka po talaga yun. Merong tawag dito, hidwaan po yan. Ibig sabihin, hindi po ganon sila, hindi yung relasyon nila hindi maganda sa isa't isa. Kasi pag mga Hudyo, siniseklud po nila yung sarili nila. Masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila na kami ang anak ng Diyos. Actually, ang tingin nga sa mga Hintil, sa mga katulad natin na hindi Hudyo or lahi is, ang tingin sa atin ay aso. Yun ang tingin nila po. Okay? Kasi nga sila lang yung anak ng Diyos. Yan po ang pag-iisip po nila. At marami pong mga false gods po doon. Hundreds. Marami sa lugar na yon. At yung Canaanite woman, since it's a wealthy city, she's a member of the more privileged social group. Ibig sabihin, may kakayanan tong babaeng ito. Ibig sabihin, itong babae na ito ay dapat hindi na mo problema sa pera, hindi na mo problema sa healing. Why? Because that place is very wealthy, that place is known for healing. And yet, here she is, coming to Jesus Christ. Minsan sa buhay natin, para tayong Canaanite woman, we thought na kapag maayos ang buhay natin, okay tayo. Dumarating sa time na minsan nakakalimutan natin si Lord. Kasi nga, all is well in our lives. Na minsan, yung pagtitiwala natin, pag hindi tayo sensitive, ay unti-unti na tayong lumalayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. And we trust more the city kasi nakakapagbigay ng maraming opportunity. Minsan nga, kami ng asawa ko, nagpapasalamat kami nung may trabaho ako. Meron po akong health card. Napakaganda po ng health card ko nun, yung HMO na tinatawag po. Kasi nasa malalaking po akong kumpanya. Kapag nasa malaki kang kumpanya, maganda din po ang benefits because they are able to give that benefits to you. Minsan may mga time sa buhay namin, konting sakit lang, diretso, gamitin agad yung card. Gamitin agad yung health card.
Kasi pwede naman akong pumunta ng St. Luke's anytime. Pwede naman ako pumunta ng hospital, ng mga private hospital. Kasi kayang-kaya ng card. Kaya lang minsan na-realize ko, dapat pala inuuna ko ang Diyos. Hindi yung health card ko. Minsan ganun ng tao. When we are living a life that is so comfortable po, katulad nitong Canaanite woman, in that place, I believe, napaka-komportable ng buhay niya. Kasi nga, sa Mark din, yung kanyang anak, nung namatay, nakahiga po sa higaan po, sa bed. Hindi yung parang mating lang na bed. Kaya po, itong babae na po ito, ay alam kong komportable ang kanilang buhay. Kaya lang mag-ingat tayo kapatid, kapag ang buhay natin ay masyado ng komportable, na nawawala na ang Diyos sa buhay natin. Na minsan hindi na tayo nagtitiwala, nananampalataya tayo sa Kanya. Katulad ko po noon, laging kapag may sakit, kahit yung mga anak ko, yun ang maganda minsan eh. Kasi nga, napakaganda ng company, napakayaman ng syudad, kayang ibigay yung mga ganitong benepisyo. May sakit yung anak ko, sige, diretso. Lalabas kami, wala kaming binayaran. Binayaran lang namin pamasahe. Ganun po kakomportable ang buhay namin sa Metro Manila. Pero one thing na nakikita ko po, nawawala yung pananampalataya ko pagdating sa healing. Na hindi ko man lang inuuna, ina-acknowledge ang Diyos sa buhay ko. At kapag matindi na, yung sakit, doon pa lang tatawag. Dapat yung nag-uumpisa pa lang yung sakit, tumatawag ka na sa Kanya. Hindi ang Diyos ang last resort mo. Dapat ang Diyos, yung pinakauna mong resort. Siya yung una mong pinupuntahan. Amen? Walang problema kung may card ka. Pwede mong gamitin. Pero kapatid, gamitin mo yung pananampalataya mo. Kaya ngayon po na nagpapastor po ako, wala po akong card. Kaya natutuwa po lagi namin pinapasalamat ng mag-asawa. Sabi ko, wala tayong HMO. Wala tayong card. Sabi namin, hindi tayo pwedeng magkasakit. Hindi tayo pwedeng magkasakit. Dahil marami tayong gagawin. Marami tayong gagawin. Sabi ko sa asawa ko, pupunta tayo sa ganito, pero maraming nakaambang na mga dangers sa gagawin namin. Pero alam mo ang Diyos, prinotektahan kami. There was a time na nagkasakit si Pastor, alam niyo, that time, na hospital siya. Wala po siyang HMO, wala rin po akong HMO. But God is so good. He is able to provide for us. Amen? Kaya minsan masarap din na mapunta kayong talagang walang-wala ka. Kasi doon ka tatawag sa Diyos eh. Amen? Kaya minsan masarap kapag nasa sitwasyon ka na parang walang-wala ka kapatid, tumawag ka sa Diyos. Pero wag mo naman sanang kalimutan ang Diyos kahit komportable na ang buhay mo. Mas lalo ka nga dapat tumawag sa Kanya. Mas lalo ka nga dapat magpasalamat sa Kanya. Mas lalo ka dapat laging nagpapasalamat sa Kanya. Kasi lahat ng biyaya, kung naging komportable ang buhay mo, dahil yan sa Diyos. Amen? So anong klaseng pananampalataya ang merong ang isang Canaanite woman? A faith that plea. Pag sinabi pong plea, ito yung nakikiusap. Pakiusap. Coming to God with sense of urgency and desperation. Nakita natin kanina yung Canaanite woman sa binasa natin. Lumapit siya out of desperation with a sense of urgency. Bakit? Dahil yung kanyang anak ay sinasapian po ng masamang espiritu at pinahihirapan. Minsan, God allows those things. Minsan naki-question ko nga ang Panginoon, Lord, bakit umaabot sa ganito?
May mga bagay na, Lord, nagsiserve naman ako sa'yo. Lord, bakit yung mahal ko pa sa buhay ko? Bakit yung mga anak ko? Bakit yung asawa ko? Bakit yung mga very close sa akin? Minsan, God is allowing those situation para yung faith mo mag-initiate, mag-spark. Parang sasakyan, kailangan mag-start, mag-ignite. Kasi minsan, pag sado na tayong komportable sa buhay, okay lang, parang ganun. At darating minsan yung sitwasyon na kagaya nito po. Isang araw po, sabi ko nga po sa inyo, naikwento ko po nung Sunday, last Sunday po after the service, and I was praying for my uncle dahil po, siya po ay nasa matinding sitwasyon that time kasi diabetic po siya. Sabado pa lang, Biyernes pa lang, nag-uusap na kami magkapatid, ano bang gagawin natin, ano bang dahil sinabihan ako ng tatay ko, ikaw nang bahala dyan kasi nasa Davao siya. You coordinate everything, anong gagawin nyo, you pray. Lahat po, finding po sa kanya is malabo na dahil nagnanana na yung indaliri at kailangan ng putulin. Yung isang solusyon is pwede pa through yung yung gamot padadaanin sa ugat para hindi maano yung kidney. At yung pangalawa nga is yung puputulin. Pero sabi ko yung tito ko, sabi ko nakikita ko sa mukha niya yung parang hindi niya alam kung ano yung pipiliin. Pero siyempre ayaw niya yung worst. Pero I just said na may plano ang Diyos dito. Sabi ko, because my uncle, yung tito ko yun po ang isa sa mga ginamit ng Diyos kung paano po kaming mag-asawa ay nag-minister. Sabi ko, Lord, alam ko itong taong to. Ginamit mo siya mula noon pa na nagsiserve sa iyo. Until now, nagsiserve at nagpo-produce ng mga musicians, ng mga batang musicians para sa iyong kingdom. And I believe, sabi ko, karapatan ng anak ng Diyos ang kagalingan. Amen? Alam niyo ba na karapatan mo yun? Na sa'yo yun? Para sa'yo yun pag ikaw ay anak ng Diyos. Di ba? Pero itong Canaanite, hindi naman siya considered na anak ng Diyos or anak ng Pero binigyan siya. Then how much more? Amen? Na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sabi ko, we will claim your healing. We will claim it. Kaya pumunta po siya ng Davao noon, hinatid po doon. Dapat po ako yung maghahatid doon, kaya lang kasi may service po tayo. Sabi ko, hinatid doon. And true enough, God is so faithful. The next day, nung siya po ay dinala doon sa hospital. And after that, nung laboratory ng tinest siya, sabi ng doktor, wala akong nakikitang nana at hindi kailangan putulin. Because of the goodness of God. At isa sa maganda doon ay wala po siyang HMO. Wala po siyang, sabi ko, kahit insurance po, wala po. And the worst part is, yung kanyang asawa po, nawalan po ng work. And what we can only do is give kung ano yung meron kami, at ipanalangin. And the most powerful is yung panalangin, kapatid. Kaya napakabuti po ng Diyos. Kung sa Canaanite woman, nangyari yon, she was able to ask Jesus healing, so are you. You can cry out, Lord, Son of David, have mercy on me. Amen? She heard much about Jesus. Kaya ganun po siya, na alam niya na yun ang lalapitan niya with sense of urgency and desperation kasi narinig niya ang about Jesus. Ikaw ba? Nakarinig ka na ba patungkol kay Jesus? Kasi kapag hindi mo alam, hindi mo kilala ang Panginoong Jesus,
hindi ka tatawag sa Kanya. Kung mas alam mo pa yung HMO mo, alam mo pa kung mas alam mo kung magkano yung laman ng ATM mo, yung mas alam mo pa yung laman ng wallet mo, mas alam mo pa yung mga insurance na meron ka, kapatid, hindi ka makakatawag sa Panginoon. You will put your trust on those things. Hindi po masama na magkaroon ng mga ganong bagay. Ang sinasabi ko lang po, kailangan kilala mo ang Panginoong Jesus above all those material things na meron ka. Amen? Kailangan kilala mo ang Panginoong Jesus. So read the Word of God. Amen? And she heard of all the wonderful miracles that Jesus had performed. Kaya nga sabi ko sa panalangin ko nun sa tito ko, sabi ko, maraming kang ginawang miracle sa buhay ko, sa nanay ko, sa tatay ko, sa kapatid ko. Sabi ko, and you can do it again. Kayang gawin ulit ng Diyos. Yung mga testimonies na meron ka sa buhay mo, huwag mong kalimutan niyang, kapatid. Yan ang magbibigay sa'yo ng lakas para manampalataya ka ulit. Magtiwala ka sa Diyos. Kung pinagaling mo ang asawa ko, ang anak ko noon, kaya mo rin akong pagalingin ngayon, Panginoon. Kung binago mo, inayos mo ang buhay ko, aayusin mo rin ang mga buhay ng ito. Because God is the same yesterday, today, and forever. He will be faithful until the very end. And she calls him Lord and refer as Son of David, which was a messianic. Isipin mo, hintil ito, pero tumatawag ng Lord, Panginoon. Anak ni David, Son of David. Bakit? Ibig sabihin, pinag-aralan niya, alam niya, na yon ang tagapagligtas. Ibig sabihin ng messianic, ibig sabihin tagapagligtas. Dahil ang tagapagligtas, alam nila na ito ay manggagaling sa lahi ni David. Kaya nga niya tinawag na Son of David, si Jesus. Hindi niya lang kilala si Jesus sa mga naririnig niya, sa mga miracles, kundi kilala niya in theology na yon ang tagapagligtas. Tinawag niya ang Panginoon. Anong ibig sabihin? Nagpakumbaba siya, nilagay niya yung sarili niya under the authority of that person. Isipin mo, it's a very galing sa elite na group to or magandang grupo. Maganda yung kanyang katayuan sa buhay. Minsan nga, sabi nga nila, meron silang term dito sa mundo na he who has the gold rules. Di ba? Kung sino yung may pera, yun yung may authority. Pero ito, siya nagpakumbaba mismo sa ating Panginoong Jesus. At tinawag niya na Lord. Amen? A faith that plea brings humility. Pag nakikiusap ka, pananampalatayang nakikiusap ka out of desperation, with sense of urgency, kapatid, magpakumbaba ka sa ating Panginoon. Amen? That's the kind of faith meron itong Canaanite woman na to. And number 2, is a faith that persists. Non-stop coming to God despite of difficulty, opposition, or frustration. Hindi tumigil itong babae na to na lumapit sa Panginoong Hesus. Sabi ng mga disciples, Jesus, huwag mo nang pauwiin mo na yan, ang ingay, nag-iingay. Kasi that time po, sila Jesus noon, may pupuntahan at iniiwasan nila yung mga lugar ng mga hentil kasi mainit na po ang ating Panginoong Hesus sa bayan po. Mainit na siya, pinag-uusapan na po siya. Kaya lumalayo siya sa mga hentil at gusto niya lang dito sa mga kalahi niya. Kasi nagkakaroon na ng tawag dito, ng commotion.
na hindi na pagkakaintindihan at makakarating to sa mga kataas-taasan. Kaya ganun po. Kaya yung mga disciple, talagang aligaga, pauwiin mo na yan, pauwiin mo na yan. Nag-iingay. Ikaw ba naman tumawag, Lord, have mercy. Pag desperado ka, talagang wala kang pakialam eh. Sisigaw at sisigaw ka, tatawag ka ng tatawag sa Diyos. Amen? And you will never stop coming to Jesus because you know what He can do. Sabi nga sa verse 25, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kaya nga sabi ni Jesus po doon, kung babasahin po natin doon, kanina po, sa verse po na, verse 25, a woman came and knelt before Him, Lord, help me. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yan po, yung sabi sa verse 25. Thank you. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi ng babae, Lord, tulungan mo ako. Pero sabi ni Jesus, it is not right. Ibig sabihin, yung children's bread po na yun po ay tinapay para sa mga Israel. Ibig sabihin, yung petisyon, yung prayer niya, yung kagalingan na gusto niyang makuha ay hindi dapat sa kanya, dapat muna sa mga kalahi niya. At ipapakain na lang, and sabi nga doon, and toss it to the dogs. Di ba? Itapon sa mga aso. Pero dahil nga persistent itong Canaanite woman na to, anong sabi ng woman? Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kahit ang mga aso kumakain ng mga mumo, ng mga tira-tira na pagkain ng amo. Kahit ganun na ang tingin sa kanya, kahit siya ay parang aso, kakain pa rin ako, kahit tira-tira na lang. Yung tinapay na yun. Ganun siya kadesperado at hindi siya hihinto hanggat hindi siya makakain. Kahit tira-tira na lang ang makuha niya. Amen? Why? What's the lesson behind this? Healing is a children's bread. Ang kagalingan, tinapay mo yan, kapatid. Amen? Ang pabor ng Diyos ay tinapay mo yan na kailangan mo. Hindi ka mabubuhay kung hindi dahil sa pabor ng Diyos. Hindi ka makakatayo, magkakaroon ng kalakasan or kung ano man ang gawin mo sa buhay mo kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kahit ang tingin ng Canaanite woman, kahit ang tingin ng mga Hudyo sa kanila ay parang aso, hindi pa rin ako titigil. Kakain pa rin ako kahit may mga hulog na tira-tira. Ganun ka ba kadesperado, kapatid, sa Panginoon? That He even came to God and knelt before Him. Lumuhod siya. Wala siyang pakialam kahit ang mga disciples tinataboy na siya, ino-oppose na siya. At kahit napaka-difficult ng situation na yun, kasi iniiwasan ni Jesus yung mga hintil because magkakaroon ng commotion. Kahit minsan parang frustrated ka na sa ilang beses mong kakapray nang wala pa rin nangyayari, hindi ka dapat tumitigil katulad nitong Canaanite woman. Non-stop coming to Jesus. That is worship. Even the disciples wants to send her away and define her undeserving and not qualified. She still came and knelt before Jesus. A faith that persists resulted in worship. A fervent worship. Amen? Minsan parang hindi mo deserve. Diba? Kasi nga, ang tingin, dito nga sa Canaanite woman, ang tingin nga ng tao is parang aso.
Na hindi, para lang sa mga Israelita muna itong gagawin ko, para lang sa mga Hudyo itong gagawin ko. Pero hindi tumigil ang Canaanite woman. Ganun ka rin kapatid. You never stop worship God. To the point na kahit hindi mo makuha yung pinapanalangin mo. Because God has a better plan for you. Amen? Minsan kasi may expectation tayo na gusto natin kung ano yung in-expect ganun na ganun. No. His ways, His thoughts are higher than ours. Amen? Ang gawin mo lang kapatid, you worship. Habang nag-aantay ka ng kasagutan ng panalangin mo, you worship, never stop coming and worshiping our God. Amen? And then the last one is a faith that permits. When God commends and confirms your coming to Him. Sabi nga ni Jesus, nakita niya yung ganong klaseng pananampalataya, ang kulit nito, lumuhod pa. Iniiwasan ko na nga yung mga lahi nila. Iniiwasan ko na yung mga taong ito. Pero talagang lumuhod. Woman, sabi ni Jesus, you have great faith. Your request is granted. Amen? When Jesus praised her faith, she received the fulfillment of her petition. Anong ibig sabihin nun? There was a divine approval. Na-approve yung kanyang pananampalataya. Paano yun na-approve? By playing. Nakikiusap, persistent, patuloy, hindi bumibitaw, she never gave up. Kaya naman nakita ng Diyos, natutuwa ang Diyos. God is delighted to those people who come non-stop to Him. Amen? Kaya nga tayo minsan na magulang, di ba kapag ang anak natin, yun yung palaging lumalapit sa atin, tuwan-tuwa tayo. Tama po ba? Ganun din ang Diyos. Kung minsan ka lang makita ng Diyos, uy, sino to? Ngayon ka lang lumapit. Di ba? Magugulat pa sa'yo ang Lord eh. Pero kung ikaw yung patuloy na lumapit, eto na naman lalapit, eto naman, lalapit ka na naman, eto na naman, patuloy. Nakikilala ka ng Diyos, matutuwa ang Diyos sa'yo. Why? Because there's no other way na ma-delight ang Diyos sa'yo, kundi yung worship mo. Kaya nga sabi doon na God sits on the praises of His people. Nananahan ang Diyos sa pagpupuri ng kanyang mga tao. Pag palagi kang sumasamba, nagpupuri, lagi ang Diyos natutuwa doon. Kahit may problema ka kapatid, kahit katulad ng tito ko na puputulan na ng daliri, you continue to worship God. You continue to praise God. Kahit wala ng rason na, parang akala mo wala ka ng rason na ipagpasalamat, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Buhay ka at kaya mo pang magpuri at sumamba sa Diyos. Minsan nabubulag tayo ng mga bagay na parang akala natin na pera lang ang makakapagpasaya sa atin. Pag may pera tayo, doon lang tayo makakapagpasalamat. No, kapatid, mas magpasalamat ka lalo kapag wala kang pera. Mas magpasalamat ka lalo kapag ikaw ay may sakit. Because God has been so good to you. Hindi lang dyan sa isang moment ng buhay mo na naghihirap ka. Kundi from the past, pinatunayan ng Panginoon. Kaya alam ng babae dahil marami siyang narinig. Marami kang narinig, marami kang naranasan, marami kang narinig sa mga kapatiran mo, sa mga kamag-anak mo na pinagaling din, na nagmilagro ang Panginoon, na nagbago ng buhay nila. Dapat yun ang magiging motibasyon mo na hindi tumigil dahil hindi nagbabago ang Diyos. At kapag lapit ka ng lapit sa Diyos, magkakaroon po ng divine appointment kung saan yung pananampalataya mo ay na-approve. Yung petition mo, yung panalangin mo ay binigyan ng kasagutan. Amen?
Kaya nga minsan yung pag nag-a-apply ka ng visa, alam mo yung pag nag-a-apply ng visa sa ibang bansa, ang pinaka na damdamin is yung ma-approve ka eh. Di ba? Yung mag-aantay ka, kasi ang dami mong sinula. Naalala ko nung kasi yung si Pastora po nun, nag-ano po siya, nagpa-process ng ganun. Tapos marami pong questionnaire yun. Tapos may ano pa yun, may interview pa pagdating doon. So kino-coach niya lahat. At ang pinaka inaantay nila is at the end of that is kung ma-approve yung visa mo. At yung klaseng feeling na yun, pag yun nabigyan ka ng approve, nabigyan ng tatak, nagkaroon ng sticker yung passport mo, grabe po ang tuwa nun. Kasi hindi naman talaga nakakatuwa, nagbayad ka, nag-effort ka, lahat, nagbigay ka ng oras, tapos ma-deny ka. Masakit po yun. Tapos apply ulit, ma-deny ulit. Marami pong ganun. Pero iba po yung feeling kapag na-approve ka. Na, wow, thank you Lord. Di ba? Ganon din po ibig sabihin ng approval dito. Na lahat ng effort mo, pag-worship, pagpunta mo sa Diyos, hindi ka tumitigil. Hanggang inubos mo yung oras mo, inubos mo yung lakas mo para sa Kanya. At napakasaya po kapag yung divine appointment na yon ay nangyari po na nagkaroon ng approval yung pinapanalangin mo. Napakasaya po nung damdamin na yon. Amen po ba? A faith that permits brings fulfillment. That is a divine appointment. And the last one as I end in this, Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sa tuwing lalapit ka sa Diyos, out of desperation, with sense of urgency, lagi kang lumapit ng may pananampalataya because you cannot see God without faith. Hindi po tayo yung to see is to believe. We believe and then we see. Amen? At ito yung maganda sa pangako ng Diyos. To those who diligently seek Him. Yung diligently seek Him, ibig sabihin, ito yung pananampalataya na nakikiusap, pananampalataya na patuloy. Ito yung klase ng pananampalataya na hindi humihinto hanggat hindi niya nararanasan ang Panginoon. At ang pangako ng Diyos sa mga taong nananampalataya ng ganun, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Katulad ng Canaanite, because of her persistent faith, because of her plea, at yung kanyang pananampalataya ay naaprubahan dahil sa kanyang klaseng pananampalataya, she didn't stop, she didn't quit, she never gave up. Because your faith opens the gate of divine favor you needed in your life.